I'm Thomas Batiste, class of 2023, and you're watching PH Buckets. Yo, what's up mga brody? This is PH Bucket. Junmar Pajardo, Japet Aguilar at Greg Slaughter. Isa sila sa mga matatangkad at mahuhusay na local big man natin para sa national team. Pero masasabi pa din natin kulang pa din, di ba? Lalo na ang power forward position, kung saan walang kapalit at si 6'9" Japet Aguilar sa pwesto niya. Pero what if kung eligible maglaro si Christian Standhardinger as a local para sa Gilas? Masasabi mong solid talaga ang magiging frontcourt natin pagdating sa international. Pero alam nyo ba mga brody na dapat noon hanggang ngayon eligible as a local si Stan para sa Gilas? Pero ano nga ba ang nangyari? Yan ang aalamin natin ngayon mga brody. Pero bago tayo magsimula, please like and subscribe and hit the notification bell button para mas marami pa kayong mapanood na ganitong mga video. Dahil 89% sa mga nanonood kay PH Bucket ay hindi pa nagsusubscribe. Year back 2008 nang madiskubre ng isa sa mga executive director ng SBP ang isang Phil German na magandang inilalaro sa US NCAA Division 1. At siya nga si 20 years old Christian Standhardinger. Nagulat ako mga brody sa nilabas na article ng Spin.ph tungkol dito. Dahil akala ko kasi nito lang din na-discover ng SBP si Stan. So balik tayo mga brody. Namangha nga ang SBP sa nilalaro ni Stan sa mga panahon na yan, kung saan nag-average siya ng 8.1 points per game, 3.8 rebounds per game with 40% from the field. Isang bruiser player na kayang-kaya na miskarte ng tira sa ilalim at napakasipag pang kumuha ng mga rebound at may magandang court vision din para makahanap ng mga open teammates sa loob ng court. Dahil nga sa performance ni Stan sa NCAA, agad itong inibitahan ng SBP para sumali sa Smart Gilas taong 2009. Kaya agad itong ipinagpaalam ng SBP sa US NCAA. Na agad naman itong pinayagan din dahil hindi naman talaga sila against sa mga ganitong bagay. At syempre kailangan din nila magpaalam sa mga magulang ni Stan. At nang makausap na nga ng SBP ang Filipina mother ni Stan na si Ma'am Elizabeth, sinabi niyang ang gusto niya sana ay makatapos muna ng pag-aaral si Stan. Sobrang nagpapasalamat daw sila sa offer ng SBP, pero gusto daw niya muna makatapos ang kanyang anak sa kolehiyo. At saka daw nila pag-uusapan ang tungkol dito. Nang hinayang nga ang SBP sa nangyari, lalo na't gustong gusto ng head coach that time ng Pilipinas si Stan na si Coach Torman. Ayon sa kanya, bagay na bagay daw si Stan sa sistema niya. Magaling pumasa, good screener and role player. Kaya para kay Coach Torman, swak na swak ito para sa kanyang team. At saka dahil wala ding Philippine passport si Stan bago ito mag-16, magagawan din sana ito ng paraan ng SBP para makapaglaro siya as a local, gaya ng ginawa nila kina Marshall Lassiter at Chris Latz. But yet, nirerespeto at naiintindihan daw nila ang naging desisyon ng kampo ni Stan. Mahirap nga naman daw ang magpabalik-balik sa Amerika at Pilipinas para pagsabayin ang kanyang pag-aaral at commitment sa national team. So mga brody, anong sa tingin nyo magiging epekto ni Christian Standhardinger sa mga last performance ng Gilas Pilipinas sa international games kung sakaling makakapaglaro siya as a local player dito? Komento nyo lang yun sa ibaba at aking babasahin yan. So please like the video kung nagustuhan nyo ating video, and paki-like and follow na din ako sa aking mga social media account na nakalagay yan sa description sa ibaba. So this is PH Bucket, thanks for watching mga brody. I'm out.